aking pong talumpati sa hapong ito ay ukol po sa usaping sumasaklaw sa ating kasaysayan, pagka-Pilipino, at sa tagumpay na nakamit ng mga tagapagmana o inapo ng sultanato o Sultanate of Sulu sa nakaraang desisyon ng French Arbitration Court. Halos isang dekada na nang huling marinig ang usapin ukol sa North Borneo sa bulwagang ito. Tatawagin ko muna po itong North Borneo. Pero noon, mahal na Pangulo, ang tawag po rito ay Sabah. Noong dumating ang Britanya sa lugar na yan, naging North Borneo. At noong itinatagpo ang Federation ng Malaysia, ibinalik po ito sa Sabah. Pero hayaan niyo po akong tawagin siyang North Borneo sa ngayon. Hindi natin maitatanggi, sensitibo ang paksa. Ngunit tulad ng lahat ng usapin na may malalim at mabigat na implikasyon sa ating inang bayan, hindi natin ito maaaring ipagsawalang bahala. Hindi tayo maaaring manahimik na lamang. Ginoong mahal na Pangulo, hindi layon ng talumpating ito na bigyang kasagutan ang lahat ng may kinalaman sa usapin sa alitan sa North Borneo. Sa halip, sisikapin nating ipakita ang konteksto at mga kaganapan na bubuhay sa diskursong ito. Una, sa pagsasalaysay ng historikal na naratibo tungkol sa North Borneo. Ikalawa, paglalatag ng naging hangtungan ng desisyon ng arbitrasyon sa Tribunal Superior de Justica de Madrid at maging ng French Arbitration Court sa 8 taong legal na pakikipagtunggali ng mga tagapagmana ng sultanato sa North Borneo. At pangatlo, pagsuri sa tugon ng gobyerno sa resulta ng arbitrasyon sa North Borneo sa isang banda, at sa kabila naman ang masigasig na pagsusog nito sa kasong arbitral sa usapin ng West Philippine Sea. Bilang pangbuod, nais nating himayin ang mga aksyong maaaring ihatag sa Senado patungkol sa usaping nabanggit. Ang isyong ito ay masalimuot dahil magkakaugnay ang alitan mula sa batayan ng pagmamay-ari maging ng pagkakakilanlan ng karapat-dapat na tagapagmana ng sultanato at gayon din ang pagsasalin ng mga dokumento mula sa panahon na hindi pa isinisilang ang sino man sa atin na narito ngayon. Tayo po ay magbabalik tanaw sa kasaysayan. Noong 1658, ipinagkaloob ng Sultan ng Brunei ang parte ng North Borneo sa Sultan ng Sulu bilang pasasalamat sa tulong ng huli sa pagsugpo sa isang rebelyon sa Brunei. Noong ika-22 ng Enero, 1878, pumasok ang Sultan ng Sulu na si Sultan Jamal al-Alam sa isang deed of lease kasama sina Gustavus Baron de Overbeck, isang Austrian, at Alfred Dent ng Inglaterra. Itinatag nila ang British North Borneo Company o BNBC, isang pribadong kumpanya na pinagkalooban ng charter o kapangyarihan ng gobyerno ng Britanya. Niliwanag rin ng Minister ng Foreign Affairs ng Britanya na si Earl Granville
sa pamamagitan ng 1885 Madrid Protocol na walang soberenya ang BNBC sa North Borneo. Ayon kay Granville, the BNBC Charter also recognizes the grants of territory and powers of government made and delegated by the sultans in whom the sovereignty remains vested. Kasunod nito, noong 1903, nagkaroon ng confirmatory deed sa pagitan ng sultan at BNBC para sa karagdagang taunang upa mula $5,000 hanggang $5,300. Naitala ang kauna-unahang opisyal na aksyon ng bansa noong 1950 nang ihain sa Kongreso ang Concurrent Resolution number 42 na pinagtibay noong ika-28 ng Abril 1950. Nakasaad dito na ang North Borneo ay pagmamay-ari ng mga tagapagmana ng sultanato at kaugnay nito, binibigyan ng kapangyarihan ang presidente na makipagnegosasyon para sa panunumbalik ng sovereign jurisdiction. Taong 1963, ng opisyal na nagbigay ng abiso ang Pilipinas na hindi ito papayag na mapabilang ang North Borneo o Sabah sa itinatag na Federal Republic of Malaysia. Nagkasundo noon ang mga pinuno ng Malaysia, Pilipinas at Indonesia na ayusin ang issue sa pamamagitan ng internasyonal na hukuman. Gayunman, patuloy ang pagtanggi ng Malaysia sa arbitrasyon. Sa kabila nito, sa ilalim ng pamunuan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, pinagtibay ng Republic Act number 5446 noong 1968, isinasaad nito na ang North Borneo na ngayon ay Sabah ay kinikilalang teritoryo ng Pilipinas. Ginoong Pangulo, ang hindi pagkakaunawaan sa Sabah ay nag-uugat sa iisang tanong. Sa pamamagitan ng dokumentong nilagdaan ng Sultan ng Sulu noong 1878, ibinenta ba o ipinaupa lamang ang Sabah sa mga Briton na dating sumakop sa Malaysia? Ano ba ang saklaw ng upa sa usapin ng Sabah? Malinaw ang sinundan ng salaysay. Sa loob ng 135 taon, 135 years, alinsunod sa kasunduan noong 1878, tuloy-tuloy ang natatanggap na bayad upa ng mga tagapagmana ng sultanato. Taunang bayad galing sa United Kingdom mula 1878 hanggang 1962. At sa gobyerno ng Malaysia naman, mula 1963 hanggang 2013. Makailang ulit rin tinuran ang salitang pajak na nangangahulugang pag-upa sa salitang Malay. Ang paulit-ulit na pagtukoy sa upa ay nagpapakita na ang pagmamay-ari sa Sabah ay nasa Sultan ng Sulu pa rin. Gayunman, simula 2013, itinigil ng Malaysia ang taunang bayad upa pagkatapos ng sigalot sa Lahad Datu. Ito ang nag-udyok sa paghahain ng Sulu Royal Family ng reklamo sa internasyonal na tribunal.